Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,541-52. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang tatlong mataas na mundo, ang tatlong pinakamalakas na mundo, ay matatag na naitatag ang kanilang mga katayuan mula pa noong sinaunang panahon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, at ang kanilang layunin ay palaging panatilihin ang 18 gitnang mundo sa ilalim nila. Natural lamang na umaasa silang ganap na sakupin ang 18 gitnang mundo, ngunit dahil sa kooperasyon at suporta ng 18 mundo sa isa't isa, hindi naging madali para sa kanila na ganap na sakupin ang 18 mundo. Sa anumang kaso, hindi sila sumuko sa kanilang layunin at palaging binibigyang pansin ang 18 mundo. Dahil dito, mabilis nilang napansin ang kaguluhan sa mundong sumusuway sa Diyos. Dati, may isang tao mula sa God-defying world na nakaunawa sa time sword daw hanggang sa hangganan ng ikapitong yugto, at ngayon, may isang taong direktang nakaunawa sa isa sa 4 na daw ng langit at lupa hanggang sa ikapitong yugto. Isang advanced supreme god mula sa God-defying world ang nakaligtas sa heavenly tribulation matapos makapasok sa forbidden realm. Naunawaan niya ang sword daw hanggang sa ikapitong yugto. Siya ba ang kahalili ng yumaong sword of time? Bagamat imposibleng makaligtas ang taong iyon mula sa God-defying world sa fatal heavenly tribulation, kailangan pa rin natin siyang bantayan. Pupuntahan ko at makikita ko mismo ang mas mataas na kataas-taasang Diyos na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ikapitong yugto. Sa oras na ito, 2 o 3 tao mula sa bawat isa sa 3 mataas na mundo ang umalis sa kani-kanilang mundo, at lahat sila ay mga pinakamakapangyarihan sa mundo, na kilala bilang mga santo sa panlabas na hangganan. Lahat sila ay umalis sa kani-kanilang mundo upang tingnan ang kaguluhan sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos at hindi nagtagal ay kinumpirma ang ulat gamit ang kanilang sariling mga mata. Isa nga itong advanced supreme god na nakapasok sa forbidden realm at nakaakit ng fatal heavenly tribulation. Tiyak na papatayin siya ng kapighatsang ito sa langit. Pinagmasdan ng mga powerhouse ang kaguluhan sa harap nila sa pamamagitan ng mga spatial barrier. Pinanood nila ang heavenly tribulation habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng kulog sa hangin. Karamihan sa kanilang mga mata ay nakatuon sa isang figure na nakatayo sa gitna ng bagyo. Pagkalipas ng ilang oras, nakita nilang biglang nawala ang figure. Patay na siya. Walang sino man ang makakalaban sa langit. Hindi papayagan ng langit ang isang taong nakakaintindi ng batas at isa sa 4 na daos ng langit at lupa na umabot sa pinakamataas na antas at ikapitong antas ayon sa pagkakabanggit. Napakatanga talaga ng mga supreme powerhouse mula sa God-defying world. Pambihirang prodigy ang taong iyon, pero hinayaan pa rin nila siyang sumugal. Kung hindi nila ginawa, malamang naging isang world supreme powerhouse na ang taong iyon nang makapasok siya sa kaharian ng mga supreme powerhouse. Marahil, umaasa ang God-defying world na makagawa ng isang level 7 supreme powerhouse. Tutal, level 6 supreme powerhouses lang naman ang mayroon doon. Mukhang makapangyarihan pa rin ang dating level 6 supreme powerhouse sa God-defying world. Kung hindi, mahihirapan pa rin ang taong iyon na mabuhay hanggang ngayon. Ang dating level 6 supreme powerhouse na kanilang nabanggit ay tumutukoy sa yumaong world supreme powerhouse ng God-defying world. Na siya ring ama ni Moby. Na isang Panginoon ng God-defying world. Hindi nila alam na ang ama ni Moby ay matagal nang namatay at ang balita ng kanyang pagkamatay ay itinago na lamang na lihim. Bukod doon, natural lamang na hindi alam ng mga taong ito na si Alvin ay gumugugol ng oras sa outer boundary upang lumakas at pansamantala lamang bumalik upang malampasan ang heavenly tribulation matapos makapasok sa forbidden realm. Hindi rin nila alam na ang pinangyarihan ng pagkamatay ni Alvin, na kanilang nasaksihan, ay isa lamang ilusyon na nilikha ng grupo ng mga nalalapit na World Supreme Powerhouses ng God-defying world, na kinabibilangan ni Moby. Ang ilusyong nilikha nila ay halos hindi kayang lokohin ang mga powerhouse ng 3 upper worlds. Mabuti na lang at medyo malayo sila. Kung hindi, mahirap silang lokohin. Bukod dito, mayroon ng paunang paniniwala ang mga taong ito na tiyak na mamamatay si Alvin. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, ang iba't ibang supreme powerhouses mula sa 3 upper worlds ay bumalik sa kani-kanilang mga mundo. Sa impyerno ng Asher.
Gamit ang kaalamang nakuha niya mula sa Void Elder, matagumpay na nakaligtas si Alvin sa Fatal Heavenly Tribulation. Lumilipad-lipad siya sa ere habang ang spatial energy ay bumulusok sa paligid niya. Ang enerhiyang pangkalawakan ay biglang tumaas ng ilang sandali bago ito biglang bumuo ng isang espada at nagpakawala ng sinag ng espada pataas sa kalangitan, na tila sinusubukan nitong tusukin ang kalangitan. Bagamat isa pa rin akong advanced Supreme God, pakiramdam ko ay tuluyan ng nalinis ang kaluluwa ko. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, mabilis niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Hindi pa nagbabago ang kanyang banal na enerhiya, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang pagbuti ng kanyang sword Dao at ang kanyang batas ng kalawakan na umabot na sa pinakamataas na yugto. Lubos niyang naisama ang kanyang sword Dao at ang batas ng kalawakan, naunawaan ang mga ito hanggang sa ikapitong yugto at sa pinakamataas na yugto ayon sa pagkakabanggit. Ito ay hindi pa naganap pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Susunod, kailangan kong pasukin ang kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Pagkatapos ng aking tagumpay, dapat ay maging isang level 7 Supreme Powerhouse na ako agad. Kapag naging isang level 7 Supreme Powerhouse si Alvin, wala na siyang kapantay. Siya ang magiging pinakamalakas na tao sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, may dalawang landas na maaari kong tahakin ngayon. Una, maaari akong pumasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse gamit ang Divine Tree of Life. Pangalawa, maaari akong pumasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse gamit ang 5 Divine Elements. Ang dalawang landas na ito ay makakatulong sa kanya na makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Ang kahirapan ng huli ay bahagyang mas mababa kaysa sa una. Sa huli, kailangan lamang niyang i-evolve ang 5 banal na elemento sa kanilang mga huling anyo. Kung tungkol naman sa una, kakailanganin niyang sipsipin ang mahalagang enerhiya ng iba pang mga banal na puno ng buhay upang palakasin ang kanyang sariling banal na puno ng buhay. Gayunpaman, ang kahirapan ay nakasalalay sa katotohanan na ang karamihan sa mga banal na puno ng buhay ay matatagpuan lamang sa maliliit na mundo ng mga Supreme Powerhouse. Sa kasalukuyan, maaaring hindi siya mas mahina kaysa sa pinakamahinang mga Supreme Powerhouse, ngunit hindi pa rin siya kayang tapatan ang mas malalakas. Kung ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas ngayon, tiyak na magiging target siya ng lahat. Mula ngayon, kailangan kong manatiling tahimik hanggang sa makapasok ako sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Maraming tao, kabilang ang mga level 6 Supreme Powerhouse, ang hindi papayag na mabuhay ang isang tulad ko. Walang sino man ang hindi gustong maging pinakamalakas na tao. Matagal na palang nasa kapangyarihan ang mga nasa kapangyarihan. Paano nila hahayaang manatili ang isang taong maaaring magbanta sa kanilang katayuan? Matapos huminga ng malalim, inalis ni Alvin ang mga iniisip. Pagkatapos, tumingin siya kay Moby at sa iba pa at yumoko. Salamat po, Palace Master Dolan, mga senior. Bagamat nalalampasan ni Alvin ang Heavenly Tribulation kanina, napansin pa rin niya ang mga kilos ni Moby at ng iba pa. Alam niyang sinusubukan nila siyang protektahan mula sa makapangyarihang nilalang ng 3 upper worlds na papatay sa kanya kung malalaman nila ang katotohanan. 4,542. Bago pa makapagsalita sina Moby at ang iba pa matapos silang pasalamatan ni Alvin, isang nakabibinging tunog ng kulog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Parang ungol ito ng isang napakalaking halimaw. Instinctive na tumangala sina Alvin at ang iba pa at nakita ang mga harang sa espasyo na nagiging malinaw, na nagpapakita ng lahat. Anong nangyari? Anong nangyayari? Bakit naging malinaw ang mga hadlang sa espasyo? Gayunpaman, nararamdaman kong naroon pa rin ang mga ito, at hindi pa humihina. Sa sandaling ito, maging si Moby at ang iba pa, na nabuhay ng matagal na panahon, ay mukhang nalilito sa kababalaghang ito. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganitong bagay sa buong buhay nila. Ito. Kasabay nito, isang nakakabahalang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Alvin. Nakaligtas lamang siya sa Fatal Heavenly Tribulation, at para sa isang bagay na mangyari ngayon, hindi ito maaaring maging isang magandang bagay. Habang nalilito sina Alvin at ang iba pa, nakita rin ng lahat sa Myriad Worlds, kabilang ang God-defying world, at ang Outer Boundary ang mga pagbabago sa kalangitan. Nakita nila ang mga spatial barrier na nagiging transparent. Gayon din, sila ay nagulat at nalito. Anong nangyayari? Anong nangyari?
Nabuhay na ako ng 10,000 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Anong nangyayari? Marami na akong nabasang sinaunang libro, pero ngayon lang ako nakabasa ng ganito dati. Sa oras na ito, lahat, hanggat hindi sila nasa closed-door cultivation, ay nalilitong nakatingin sa langit. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, lumitaw ang maitim na ulap sa likod ng mga harang sa espasyo, kasabay ng nakabibinging tunog ng kulog. Pagkaraan ng maikling sandali, isang sinag ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw mula sa likod ng maitim na ulap bago ito bumuo ng isang sipi na mababasa ng lahat. Binabati kita Alvin, ang mas mataas na kataas-taasang Diyos mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway, sa pagpasok sa Forbidden Realm at matagumpay na pagtagumpayan ang Fatal Heaven Tribulation. Inaasahang ikaw ang magiging unang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan at malalampasan ang lahat ng World Supreme Powerhouses at Saints sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Karamihan sa mga tao ay nalito matapos basahin ang CP. Hindi pa nila naririnig ang tungkol sa Forbidden Realm ng Fatal Heavenly Tribulation. Karamihan sa kanila ay hindi man lang alam kung sino si Alvin, isang advanced Supreme God mula sa God-defying world. Gayunpaman, alam pa rin nila kung ano ang ibig sabihin ng isang Level 7 Supreme Powerhouse at ang isang Level 7 Supreme Powerhouse ay mas malakas kaysa sa mga Level 6 Supreme Powerhouse na nakatayo sa tuktok ng Outer Boundary at Myriad Worlds. May makakatalo ba sa mga saints at sa mga pinakamakapangyarihan sa mundo? Si Alvin mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Hindi yan isa sa 3 mataas na mundo. Naaalala ko na ang God-defying world ay isa sa 18 middle worlds. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ng mga nakakaalam tungkol sa Forbidden Realm at sa Fatal Heavenly Tribulation ay lubhang nagbago. Totoo ito lalo na para sa iba't iba powerhouse mula sa 3 upper worlds na nakakita ng gininto ang teksto sa langit hindi nagtagal pagkatapos nilang bumalik sa kani-kanilang mga mundo. Gamit ang kanilang mga cultivation base, natural nilang alam na tanging ang langit lamang ang makakapagpahayag ng mga salitang makikita ng lahat ng nilalang sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Paano siya nakaligtas? Sus Mariosep. Naloko tayo. Hindi nakakagulat, ang mga makapangyarihang tao mula sa 3 mataas na mundo ay nagalit ng husto matapos matuklasan na sila ay nalinlang. Agad silang umalis at nakarating sa lugar kung saan nalampasan ni Alvin ang Fatal Heavenly Tribulation kanina. Sa loob lamang ng ilang sandali, ilang mga figure ang nakita sa impyerno ng Azuria, na medyo walang laman kanina lamang. Bukod sa mga makapangyarihang nilalang mula sa 3 mataas na mundo, marami ring mga makapangyarihang nilalang mula sa 18 gitnang mundo ang nanood din ng palabas. Kasabay nito, nakaramdam ng matinding pressure sina Moby at ang iba pang paparating na World Supreme Powerhouses. Hindi bababa sa 20 World Supreme Powerhouses ang nakatayo sa harap nila sa sandaling ito. Bukod dito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga ito. Sa oras na ito, isang matangkad at malakas na figure ang humakbang pasulong, nag-iwan ng isang marahas na pag-agos ng enerhiya sa kanyang likuran na naging dahilan upang umatras ang maraming nalalapit na kataas-taasang kapangyarihan sa mundo. Sinabi niya, God Sufying World, ibigay mo ang taong nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Kasabay nito, may sumigaw, si Homer yan, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo mula sa Sunbright World. Ang Sunbright World ay isa sa 3 mataas na mundo, ang pinakamakapangyarihang mundo sa mga mundong Myriad, at si Homer ay isa sa mga pinakamakapangyarihang mundo nito. Siya ay napakalakas at naging sikat sa murang edad. Kaunti lamang sa mga mundong Myriad at sa Outer Boundary ang kapantay niya. Pagkatapos ng maikling sandali, ang mga pinakamakapangyarihan sa mundo mula sa 2 pang mataas na mundo ay humakbang paarap at sumabay din. Ang kanilang presyon ay parang isang bundok na bumabagsak kay Moby at sa iba pa. Hindi lang iyon, ang presyon ay naging dahilan upang si Moby at sa iba pa ay samuka ng dugo. Hindi ito nakakagulat. Paano magiging kapantay ng mga nalalapit na World Supreme Powerhouse ang mga World Supreme Powerhouse, lalo na ang iilang taong ito nakabilang sa mga pinakamalakas na World Supreme Powerhouse? Bahagyang nawawalan ng pag-asa ang makikita sa mga mata ni Moby sa sandaling ito. Sanlibutang sumusuway sa Diyos, para maiwasan ang pagkalipol, mas makabubuti kung ibigay mo sa amin ang Alvin na iyan. Ibigay ninyo sa akin ang lalaking iyan, kung hindi ay lilipulin natin ang mundong sumusuway sa Diyos ngayon.
Kasabay nito, dahil sa napakalaking kaguluhan, natural na naalerto rin ang mga santo sa outer boundary. Sa oras na ito, sa Jade Tide Heavenly Mansion, na sinalihan lang ni Alvin, isang santo ang lumapit kasama ang dalawang tao, isa na rito si Cyrus. Ang Palace Master ng Golden Dragon Palace. Isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa mukha ni Cyrus sa sandaling ito, gulat na nakamit ni Alvin ang imposible. Kung malalampasan niya ang panganib na ito, siya ang magiging unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. Hindi maiwasan ni Cyrus na makaramdam ng bahagyang tuwa nang maisip niya ito. Sa oras na ito, ang santo ng Jade Tide Heavenly Mansion ay marahang bumantong hininga at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na ang isang napakalaking prodigy ay sasali sa ating Jade Tide Heavenly Mansion. Sana ay nakaalis na siya sa God-defying world nang lumabas ang langit ng teksto. Kung hindi, papatayin siya at ang God-defying world ay malilipol din. 4,543. Lipulin ang mundong sumusuway sa Diyos. Pinunasan ni Moby ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi bago siya humakbang paarap. Tila may kumpiyansa at walang takot siyang nakatingin sa mga pinakamakapangyarihan sa mundo mula sa tatlong mataas na mundo at tumawa habang nagtatanong, sigurado ka bang gusto mong lipulin ang mundong sumusuway sa Diyos? Kasunod nito, itinaas ni Moby ang kanyang kamay, naglarawan ng isang imahe sa salamin. Isang gwapong binata na nakasuot ng lila ang agad na lumitaw sa salamin. Mukhang walang pakialam siya habang sinasabi niya sa mga powerhouse mula sa three upper worlds, kung ang God-defying world ay magdusa ng anumang pinsala at kung ang ating mga supreme powerhouse ay mamatay dahil sa aking pagkaligtas sa fatal heavenly tribulation, isinusumpa ko na papatayin ko kayong lahat. Maghanda kayong pagdusahan ang mga kahihinatnan kung babulay-walay ninyo ang babalang ito. Kasunod noon, nawala ang imahe ng salamin. Ngumisi si Moby habang nakatingin sa grupo ng mga pinakamakapangyarihan sa mundo na may hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Madilim ang ekspresyon ni Homer. Ang pinakamakapangyarihan sa mundo mula sa Sunbright World nang tumalikod siya at umalis ng walang imak. Hindi naging mahirap para sa grupong ito ng World Supreme Powerhouse na lipulin ang God-defying world. Gayunpaman, malinaw na umalis na si Alvin sa God-defying world. Walang saysay para sa kanila na lipulin ang God-defying world. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na hanapin siya at patayin siya ngayon. Kung kikilos sila ng pabaya ngayon, magiging kakila-kilabot kung matagumpay siyang maging isang level 7 Supreme Powerhouse sa hinaharap. Sa oras na iyon, walang makakapidyaw sa kanya sa pagsira sa three upper worlds. Kung tutuusin, wala silang duda na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang level 6 Supreme Powerhouse at isang level 7 Supreme Powerhouse ay parang isang malalim na bangin. Noon, maraming level 6 Supreme Powerhouses ang namatay o muntik nang mamatay sa Realms of Origins na naiwan ng level 7 Supreme Powerhouses. Dahil dito, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang mga level 7 Supreme Powerhouses. Tahimik ang buong lugar habang paalis si Homer at ang iba pang mga World Supreme Powerhouse mula sa three upper worlds. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na maliitin si Alvin kahit na isa na lamang siyang maliit at advanced na Supreme God ngayon. Tutal, kapag nakapasok na siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse, malalampasan niya silang lahat, at magiging unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Sa loob lamang ng ilang sandali, tanging mga powerhouse mula sa 18 Middle Realms at mga powerhouse mula sa Outer Boundary, na dumating kalaunan, ang natira sa pinangyarihan. Kasabay nito, ang mga may malapit na kaugnayan kay Moby ay nagsimulang bumati sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Binabati kita, Panginoong Dolan. Wala sa kanila ang nangahas na hayagang batiin si Moby, natatakot na masaktan ang three upper worlds. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong upper world ay maaaring hindi maglakas loob na maglagay ng daliri sa Diyos na naglalaban sa mundo dahil kay Alvin, ngunit hindi ito masasabi para sa kani-kanilang mga mundo. Di nagtagal, umalis din ang mga powerhouse mula sa 18 Middle Worlds at Outer Boundary. Ang santo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay kabilang sa mga taong ito. Wala siyang sinabi kay Moby at sa iba pang napipintong World Supreme Powerhouses mula sa God-defying world para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Pagkatapos ng lahat, kung posible, pinakamahusay na maiwasan ang pagkakasala sa tatlong upper worlds.
Sino ang nakakaalam kung ang tatlong upper world ay maghihiganti sa hinaharap? Ngayong nalutas na ang krisis, si Moby at ang iba pa ay bumantong hininga sa ginhawa at nagpalitan ng ngiti. Sana ay makapasok ang Little Darfield sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, binago ng grupo ng mga Supreme Powerhouse, na matagal nang nanirahan, ang paraan ng kanilang pakikipag-usap kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, alam nila na malalampasan niya silang lahat sa sandaling makapasok siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Hindi ko talaga inaasahan na malalampasan niya ako sa lalong madaling panahon, sabi ni Moby na may ngiti. Samantala, ang mga nakakakilala kay Alvin, kabilang si Berting, ay nagulat din sa makalangit na teksto. Napangiti si Berting habang iniisip niya ang kanyang sarili, nalampasan ni Little Alvin ang fatal heavenly tribulation. Dapat kong mabilis na abutin ngayon na ang aking alagad ay isang hakbang sa unan ko. Kasunod nito, mabilis na pumasok si Berting sa isang transportation formation. Nagulat din ang lahat sa God-defying world. Alvin. Karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang Forbidden Realm o ang Fatal Heavenly Tribulation. Ang mga Supreme Powerhouse lang ang nakakaalam kung ano sila. Gayunpaman, alam nilang lahat na may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay dahil sa paglitaw ng makalangit na teksto. Si Alvin ay talagang kamangha-mangha. Hindi ko inaasahan na ang binata ay darating sa ngayon. Kamangha-manghang. Hindi ako makapaniwala na lumaki si Alvin sa lawak na ito. Sa isang rundown na lungsod sa Outer Boundary. Isang binata na may hitsura na pambabae ang kumaway sa kanyang kamay at bumangon sa hangin. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay hindi natural na mapatla habang siya ay bumubulong sa kanyang sarili sa hindi paniniwala, Alvin. Paano posible na siya ay lumago kaya malakas? Imposible. Ang binata ay walang iba kundi si Octavius, na sinapian ng isang Supreme Powerhouse mula sa Soul Imprisonment Clan. Kilala na siya ngayon bilang Octavian. Hindi ito maaaring maging totoo. Dapat managinip ako. Patuloy na bumubulong si Octavian sa kanyang sarili nang siya ay naging isang bahid ng liwanag at umalis. Makalipas ang ilang araw. Isang pamilyar na kababalaghan na lumitaw ilang araw lamang ang nakalipas ay lumitaw muli sa Outer Boundary at Myriad Worlds. Ano ang nangyayari? Ito ba ang makalangit na teksto muli? Habang iniisip ng mga tao kung ang Polygon ay maaaring kinalaman sa pagiging isang Level 7 Supreme Powerhouse ni Alvin. Binabati kita Berting, isang intermediate Supreme God mula sa God-defying world, sa pagpasok sa Forbidden Realm at matagumpay na pagtagumpayan ang Fatal Heaven Tribulation. Inaasahang ikaw ang magiging pangalawang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan at malalagpasan ang mga pinakamataas na powerhouse sa Saints sa Myriad World sa Outer Boundary. 4,544. Sa simula, inakala ng lahat na muling lumitaw ang makalangit na teksto dahil matagumpay na naging isang Level 7 Supreme Powerhouse si Alvin. Natural lamang na nagulat sila nang makita nilang hindi pala iyon ang nangyari. Anong nangyayari? Isa na namang halimaw na prodigy mula sa God-defying world ang nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Si Berting ay isa lamang intermediate Supreme God, ngunit naunawaan na niya ang isang batas at isa sa 4 na daos ng langit at lupa hanggang sa pinakamataas na antas at ikapitong antas ayon sa pagkakabanggit. Biro ba ito? Natuklasan ba ng mundong sumusuway sa Diyos ang sikreto para makaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation? Hindi na kailangang sabihin pa, mas nagulat ang Outer Boundary at ang Myriad Worlds nang malaman nilang nakaligtas si Berting sa Fatal Heavenly Tribulation. Ang mga ekspresyon ng mga makapangyarihang tao mula sa tatlong mataas na mundo ay lubhang hindi magandang tingnan sa sandaling ito. Bukod kay Alvin, naroon din si Berting ngayon. Bukod doon, hindi nila lubos na napansin si Berting. Matalinong nakahanap si Berting ng isang liblib na lugar upang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Bukod dito, ang Fatal Heavenly Tribulation ng isang intermediate Supreme God na tulad niya ay mas mahina, at dahil dito, hindi ito nakapagdulot ng kaguluhan. Dahil dito, matagumpay siyang nakatakas sa kanilang pansin hanggang sa huli na ang lahat. Natuklasan ba ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos ang sikreto?
Paano nangyaring posible para sa dalawang tao mula sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos na makaligtas sa fatal heavenly tribulation kung wala pang sino man ang nakagawa nito pagkatapos ng agwat sa kasaysayan? Malapit nang umangat ang mundong sumusuway sa Diyos. Kapag sina Alvin at Berting ay naging mga level 7 Supreme Powerhouse, ang ating tatlong mataas na mundo ay magiging mas mababa sa mundong sumusuway sa Diyos. Pabayaan na lang silang dalawa, kahit isa lang sa kanila ang maging level 7 Supreme Powerhouses, kailangan pa ring sumuko ng ating 3 upper worlds sa God-defying world. Ang mga makapangyarihang tao mula sa tatlong mataas na mundo ay nag-usap lamang sa kanilang mga sarili at hindi pumunta sa mundo ng mga Diyos na sumusuway dahil sa naunang babala ni Alvin. Maliban na lang kung sigurado silang mapapatay nila sina Alvin at Berting, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng pabaya pagdating sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Sa kabaligtaran, maraming makapangyarihang nilalang mula sa iba pang 17 gitnang mundo ang pumunta sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos upang batiin si Moby at ang iba pa. Panginoon Dolan, ang mundong sumusuway sa Diyos ay malapit nang umabot sa tugatog. Iniisip ko talaga kung paano sila nakaligtas sa fatal heavenly tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm. Ang ornate feather world at ang God-defying world ay magkakampi. Ang mga kaaway ng God-defying world ay mga kaaway din ng ating ornate feather world. Dahil sa mga makapangyarihang nilalang mula sa gitnang mundo, sinagot lamang sila ni Moby nang walang pakialam bago sila pinaalis. Bahagyang nagulat siya nang bumulong siya sa sarili, napakalaking sorpresa. Ang ganda talaga ng master and disciple duo na ito. Saan kaya napunta si Berting para malampasan ang fatal heavenly tribulation? Tulad ng iba, lubos na nagulat si Moby matapos malaman na nakaligtas din si Berting sa fatal heavenly tribulation. Tama iyan. Kapag sina Alvin at Berting ay naging mga superior powerhouse, ang ating God-defying world ang maghahari ng kataas-taasan sa myriad worlds at sa outer boundary. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong araw. Kapag dumating ang maluwalhating araw na iyon, ang ating mundong sumusuway sa Diyos ay magiging pinakamalakas na mundo, na hihigit sa tatlong mataas na mundo. Halos hindi mapigilan ng nalalapit na mga makapangyarihang tao sa mundo ang kanilang pananabik. Hindi sila nag-aksaya ng oras at sinubukang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol kina Alvin at Berting, umaasang magagamit ang impormasyong ito upang makuha ang pabor ng dalawa. Hindi na kailangang sabihin, walang alam sina Alvin at Berting tungkol sa bagay na ito. Sa angkan ng reads ng lupang handog ng banal na Diyos sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Hindi nakakagulat na natuwa si Joshua sa muling paglitaw ng makalangit na teksto. Hindi lang nakaligtas si Little Alvin sa fatal heavenly tribulation, kundi nakaligtas din ang kanyang amo. May pag-asa pa si Natalie. Kasabay nito, si Adam. Ang pinuno ng angkan ng Reeds, ay lubos na nakumbinsi sa lakas ni Alvin. Bagamat kinilala na niya na si Alvin ay napakahusay, lampas pa rin ito sa kanyang inaasahan. Masyadong mapanghamon sina Alvin at Berting. Kasabay nito, maraming tao at puwersa sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, na may malapit na ugnayan kina Alvin at Berting, ang nagsaya. Ang panlabas na hangganan. Isang lilang figure ang lumulutang sa kalangitan, nakatingin sa makalangit na teksto. Hindi ko inaasahan na ganito rin kalayo ang mararating ng Master. Ang lilang figure ay kay Alvin. Pagkatapos umalis sa impyerno ng Azure, bumalik siya sa outer boundary. Kasalukuyan siyang nasa isang hindi pamilyar na tigang na lupain. Sa panahong ito, nakatagpo niya ang ilang mga ignorante at matataas na kataas-taasang Diyos na nagtangkang pukawin siya at pinatay silang lahat. Ang pangunahing prioridad ni Alvin ngayon ay ang makahanap ng lugar at makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa outer boundary at sa myriad worlds, at higit sa lahat, mapalaya niya si Kelly mula sa soul imprisonment technique. Tulalakasin ko ba ang aking banal na puno ng buhay o ay i-evolve ko ba ang aking 5 banal na elemento patungo sa kanilang mga huling anyo? Sa huli, nagpasya si Alvin na gawin ang pareho ng sabay. Sa ngayon, hindi niya kailangang magtuon ng pansin sa kanyang mga batas at kay Sword daw.
Gamit ang mga alaala at kaalaman ng Void Elder, magiging madali ang higit na pag-unawa sa mga batas at sa Sword Dao. Sa isa sa 18 gitnang mundo, isang figure na parang espada ang umalis at lumipad patungo sa outer boundary. Ito ay walang iba kundi si Berting na kakaligtas lang sa Fatal Heavenly Tribulation. Hindi na kailangang sabihin, ang makalangit na teksto ay pumukaw din ng kaguluhan sa gitnang mundo na ito. Anong nangyari? Isa na namang tao ang nakaakit at nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Gayunpaman, ang Fatal Heavenly Tribulation na ito ay hindi gaanong makapangyarihan. Gayunpaman, nakakatakot pa rin ito. Siyempre naman. Tutal, ito ang Fatal Heavenly Tribulation na naranasan ng Intermediate Supreme God matapos makapasok sa Forbidden Realm. Nang bumalik si Berting sa outer boundary, itinigil niya ang pagpigil sa kanyang cultivation base at hinayaan itong malayang umangat. Sa loob lamang ng maikling sandali, nakalusot siya at nakapasok sa kaharian ng mga matataas na kataas-taasang Diyos. Nang magamit niya ang kanyang divine energy at sword Dao, bigla siyang nakaramdam ng paghila. Ang bilis naman yan. Mukhang magiging level 7 Supreme Powerhouse ako kaysa kay Little Alvin. Sa loob lamang ng isang iglap, mabilis na tumaas ang enerhiya ni Berting. Di nagtagal matapos maging isang advanced Supreme God, nakapasok siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Kasunod nito, isang kakaiba at napakalaking kababalaghan ang lumitaw sa kalangitan. 4,545. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga matataas na kataas-taasang Diyos ay makakaramdam ng paghila mula sa kaharian ng mga kataas-taasang powerhouse kapag naunawaan na nila ang isang batas patungo sa pinakamataas na antas o ang isang Dao ng langit at lupa patungo sa ikapitong antas. Marami ang mauunawaan ang mga batas at ang 4 na Dao ng langit at lupa hanggat maaari bago pumasok sa kaharian ng mga kataas-taasang powerhouse. Ito ay dahil magiging mahirap na gumawa ng mga pagpapabuti pagkatapos makapasok sa kaharian ng mga kataas-taasang powerhouse. Karamihan sa mga makapangyarihang Supreme Powerhouse ay may malalim na pag-unawa sa mga batas at sa 4 na daos ng langit at lupa bago pa man sila makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Kung tungkol naman kay Berting, dahil naunawaan na niya ang batas at ang sword Dao hanggang sa pinakamataas na antas at ikapitong antas bilang isang intermediate Supreme God, mabilis siyang naging isang advanced Supreme God at maaaring direktang makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse pagkatapos noon. Ngayon, ako, si Berting, ay sa wakas ay naging isang level 7 Supreme Powerhouse. Ang mga mata ni Berting ay lubhang nagniningning sa sandaling ito. Ang kanyang nakakatakot na banal na enerhiya ay dumagsa sa hangin, lumampas sa kababalaghan sa kalangitan. Ang buong outer boundary at ang middle worlds na pinakamalapit sa outer boundary ay nagsimulang manginig dahil sa kanyang makapangyarihang divine energy. Di nagtagal, muling lumitaw ang makalangit na teksto sa harap ng lahat ng nasa outer boundary at sa myriad worlds. Binabati kita kay Berting mula sa God-defying world sa pagiging unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan, na nalampasan ang lahat ng saints at world Supreme Powerhouses. Susmariosep. Isang level 7 Supreme Powerhouse, na mas makapangyarihan kaysa sa mga saint, ang sa wakas ay lumitaw na. Nahigitin ang mga saint at ang mga world Supreme Powerhouse. Ibig sabihin, tunay siyang walang talo. Ang mundong sumusuway sa Diyos ay masyadong sumusuway sa langit. Nariyan din si Alvin. Dapat ay magkakaroon siya ng tagumpay sa lalong madaling panahon, hindi ba? Dahil dito, ang mundong sumusuway sa Diyos ay umangat sa walang kapantay na antas. Ang Langya Sword Pavilion sa Sacred Wind Realm ng Outer Boundary. Ang Langya Sword Pavilion ay isang puwersang may ranggong demi-saint na sinalihan ni Berting dati. Nagulat ang lahat sa Sword Pavilion nang malaman nilang si Berting ay naging isang level 7 Supreme Powerhouse salamat sa makalangit na teksto sa kalangitan. Hindi ko inaasahan na itatago ni Little Berting ang tunay na lakas ng kanyang sword Dao dati. Ngayon, mas malakas pa siya kaysa sa mga saint. Bulalas ng Vice Pavilion Master ng Langya Sword Pavilion. Siya ang nag-imbite kay Berting na sumali sa Langya Sword Pavilion noon. Kasabay nito, maraming tao sa Langya Sword Pavilion ang nakaramdam ng panghihinayang matapos mabasa ang makalangit na teksto.
Kung alam ko lang sana, susubukan ko sanang mapalapit kay Berting. Sino ang mag-aakala na ang Intermediate Supreme God mula sa nakaraan ay hihijitin ang lahat ng Supreme Powerhouses sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds? Alam kong si Berting ay pambihira. Tama ako. Ako rin. Alam kong si Berting ay nakatadhana para sa magagandang bagay. Nagtinginan sina Moby at ang iba pang nalalapit na World Supreme Powerhouses sa isa't isa dahil sa gulat at hindi makapaniwala matapos silang magtipon. Ang ating mundong sumusuway sa Diyos ay mayroon ng Level 7 Supreme Powerhouse ngayon. Kaya ang Panginoon ni Alvin ang unang naging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Maya-maya lang, ang gulat at kawalan ng paniniwala ay napalitan ng saya. Ngayong isa ng Level 7 Supreme Powerhouse si Berting, ang God-defying world na ngayon ang pinakamakapangyarihang mundo sa Myriad Worlds. Hindi ko inaasahan na si Berting ay magiging isang Level 7 Supreme Powerhouse muna. Sabi ni Moby. Hindi lang si Moby at ang iba pa, halos lahat, lalo na ang mga naglingkod kay Berting noong siya ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay labis na natuwa. Nakalusot na ba si Master? Sinusubukan ni Alvin na pasukin ang kaharian ng mga pinakadakilang makapangyarihang nilalang nang makita niya ang makalangit na teksto. Natural lamang na masaya siya para sa kanyang Panginoon. Kailangan kong bilasan. Malapit nang maabot ng World Cleansing Divine Water ang pinakamataas na antas at magbabago sa huling anyo nito. Ay i-evolve ko ang iba pang Divine Elements pagkatapos niyan. Dahil dyan, ako ang magiging pangalawang Level 7 Supreme Powerhouse sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Dahil sa mga alaala ng Void Elder, alam din ni Alvin na ang ikapitong antas ng mga Supreme Powerhouse ay simula pa lamang. Kung tutuusin, ang pinakamalaking hangarin ng Void Elder ay ang malampasan ng langit. Sa oras na ito, isang World Supreme Powerhouse kasama ang apat na paparating na World Supreme Powerhouse ang biglang lumitaw sa harap ni Berting at mabilis binati ng may paggalang. Binabati kita, Panginoong Berting. Tumanggaw si Berting bilang pagtanggap bago sinabing, pasensya na sa abala. Tutal, ang Myriad Worlds na kalapit ay malubhang na pinsala ng divine energy ni Berting. Panginoong Berting, masyado kang magalang, sabi ng pinakamakapangyarihan sa mundo. May utang na loob ako sa mundo mo, sabi ni Berting bago siya biglang nawala. Labis ang tuwa ng grupo ng mga Supreme Powerhouse nang marinig ang mga salitang ito. Kung tutuusin, gaano nga ba kahalaga ang pabor ng isang Level 7 Supreme Powerhouse? Dahil dito, hindi na nila kailangang matakot pa sa 3 upper worlds. Pagkatapos umalis ni Berting, nakahinga ng maluwag ang World Supreme Powerhouse at sinabing, napakalakas niya talaga. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Level 6 at Level 7 Supreme Powerhouses. Bagamat hindi pa niya napapatatag ang kanyang cultivation base at nasa tugatog na ako ng 6th level, talagang nabighani ako sa kanyang aura kanina. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang nalalapit na mga makapangyarihang tao sa mundo. Nang bumalik si Berting sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Maligayang pagbabalik sa mundong sumusuway sa Diyos, Lord Berting. Nagulat si Berting nang makita niya si Moby na nangunguna sa isang grupo ng mga makapangyarihang tao upang salubungin siya. Bukod dito, magalang sila kahit na mas bata siya sa kanila. 4,546. Lahat kayo, masyadong magalang, nakangiting sabi ni Berting. Sinulyapan niya ang grupo ng mga Supreme Powerhouse at mabilis na natuklasan na lahat sila ay malapit ng maging World Supreme Powerhouse. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagtataka, wala bang World Supreme Powerhouse ang ating God-defying world? Nang marinig ang tanong na ito, mapait na napangiti ang grupo ng mga makapangyarihang tao. Kung may nagtanong nito noon, hindi nila kailanman sasabihin ang totoo. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon. Bumantong hininga si Moby at sumagot, Panginoon ko, ang aking ama ang pinakamakapangyarihang mundo ng mga Diyos na sumusuway. Sa kasamaang palad, siya ay namatay. Hindi ito alam ng mga tagalabas. Sa panahong ito, hindi na itinuring ni Moby si Berting bilang isang nakababata. Sa halip, itinuring niya ito bilang tagapag-alaga ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Sa presensya ni Berting, sa wakas ay naramdaman niya na ang pasanin sa kanyang mga balikat ay naibsan.
Sa loob ng maraming taon, inako niya ang buong responsibilidad na protektahan ang mundo ng mga Diyos na sumusuway upang ang kanyang mga kasamahan ay makapagtuon sa pagpapalakas upang malampasan ang minsan sa 10,000 taong kapighatyang langit. Ngayon, maaari na niyang itigil ang pag-aalala tungkol sa pagkaalam ng myriad worlds at ng outer boundary tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Bagamat ang mundo ng mga Diyos na sumusuway ay walang World Supreme Powerhouse, mayroon na itong isang taong mas malakas kaysa sa World Supreme Powerhouses. Naiintindihan ko, sabi ni Berting sabay tango. Pagkatapos, dagdag niya, lahat, sa presensya ko, maaari na kayong mag-relax. Ipinanganak at lumaki ako sa mundo ng mga Diyos na sumusuway kaya hindi ako mag-aatubiling lumapit kapag kinakailangan. Aalis na ako ngayon. May isang bagay na apurahan na kailangan kong asikasuhin. Hindi nag-aksaya ng oras si Berting at mabilis na umalis, balak pumunta sa lupain ng banal na alay upang iligtas si Kelly. Gayunpaman, hindi nagtagal, tumangala siya sa malayo na parang may naramdaman. Pagkatapos, malamig siyang tumawa. Kasunod nito, isang malaking espada ang biglang lumitaw sa ere bago ito tumilapon patungo sa malayo, na nag-iwan ng mga luhang parang kalawakan. Ang mga luhang parang kalawakan ay nagpakita ng ilang pares ng mga mata na may kakaibang pahiwatig sa malayo. Ano? Nagtataka ka ba sa lakas ko? Malamig na sabi ni Berting. Kasunod nito, dalawang sinag ng espada ang sumilay mula sa mga mata ni Berting. Kasabay nito, sa di kalayuan. Mga langit. Ito ang lakas ng isang level 7 Supreme Powerhouse. Nakakatakot at napakalakas ng enerhiya ng kanyang kaluluwa. Ang mga pinakamakapangyarihan sa mundo mula sa tatlong mataas na mundo, kabilang si Homer mula sa Sunbright World, ay mukhang takot na takot. Kasabay nito, tumulo ang dugo mula sa kanilang mga mata. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Si Berting ay malinaw na mas malakas kaysa sa ating lahat. Wala tayong magagawa kung balak niya tayong patayin. Dapat tayong magpatawag ng emergency meeting para makapag-isip ng plano. Ngayong si Berting ay naging isang level 7 Supreme Powerhouse na, hindi magtatagal at susunod na si Alvin sa kanyang mga yapek. Ang mga makapangyarihang tao mula sa tatlong mataas na mundo ay nakaramdam ng krisis sa sandaling ito. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Berting ay lubusang matatalo ang kanila, at ito ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sa tingin ko ay hindi ko kakayanin ang kahit isang suntok niya kung maglalaban kami, sabi ni Homer. Si Homer, ang pinakamakapangyarihan sa mundo mula sa Sunbright World, ay kilalang kilala dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo. Kinilala siya bilang isang makapangyarihang pinakamakapangyarihan sa mundo kapwa sa myriad worlds at sa outer boundary. Sa kasamaang palad, napilitan siyang pigilan ang kanyang galit ngayon dahil wala siyang kalaban-laban kay Berting. Hindi nagtagal matapos dumating si Berting, mabilis niyang pinalaya si Kelly mula sa pamamaraan ng soul imprisonment. Kasabay nito, nalutas ang problemang matagal nang bumabagabag kay Alvin. Ngumiti si Berting kina Adam at Joshua habang sinasabing, maayos na siya ngayon. Gayunpaman, matatagalan pa bago siya magkamalay. Salamat, Lord Berting. Sina Adam at Joshua ay sabay na nagpasalamat kay Berting. Huwag mo nang banggitin yan. Asawa ng disipulo ko si Kelly. Maituturing na tayong pamilya, sabi ni Berting, malapit nang magkaroon ng tagumpay ang disipulo ko at babalik na ako. Plano kong manatili sa angkan ng Reeds para hintayin ang kanyang pagbabalik. Pinuno ng angkan Reeds, aabalahin kita sa akomodasyon. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Umiling si Adam at mabilis na nagsabi, isang karangalan para sa amin, Panginoon ko. Natural na natuwa si Adam na mananatili si Berting sa angkan ng Reeds. Tutal, sa oras na ito, halos lahat ay nag-aagawan ng pabor kay Berting, ang pinakamalakas na tao sa myriad worlds at sa outer boundary. Kasabay nito, ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng Reeds ay matiyagang naghihintay lamang upang makilala si Berting habang ang iba pang mga pinakamataas na makapangyarihang nilalang ay papunta sa angkan ng Reeds upang makilala si Berting. Sa panlabas na hangganan. Ang ekspresyon ni Octavian ay lubhang hindi magandang tingnan nang maramdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kabaliwan habang bumubulong sa kanyang sarili, ang aking soul imprisonment technique ay nawasak na.
Kahit ang isang World Supreme Powerhouse ay hindi ito kayang alisin ng ganoon kadali. Walang duda na si Berting, ang master ni Alvin, ang nasa likod nito. Ang pares ng master at disipulong iyon ay tiyak na natuklasan ang sekreto para maging level 7 Supreme Powerhouse. Ano kaya ang mangyayari kung matuklasan ko ang sekreto? Sa Sunbright World, isa sa 3 mataas na mundo. Isang grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao ang natipon sa oras na ito. Lahat kayo, tatabi na lang ba tayo at walang gagawin? Tanong ng isang matandang lalaki na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Bahid ng takot ang makikita sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, huwag ninyong kalimutan ang sinubukan nating gawin matapos makaligtas si Alvin sa Fatal Heavenly Tribulation. Sa tingin ninyo ba ay makakalimutan ng God-defying world na nagbanta tayo na lilipulin sila kung hindi nila ibibigay si Alvin? Iba't ibang ekspresyon ng panghihinayang at pagsisisi ang makikita sa mga mukha ng mga kataas-taasang makapangyarihang pinuno habang pinagninilayan nila ang kanilang mga padalos-dalos na kilos. Maya-maya, bumantong hininga ang isa sa kanila at nagtanong, kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? 4,547. Habang ang grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao ng 3 mataas na mundo ay nag-uusap tungkol sa mga paraan upang harapin ang nalalapit na banta na siyang Diyos na sumusuway sa mundo, ang tila pag-awit ng mga mantra ng Buddhist ay umalangaw-ngaw mula sa kalangitan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kasabay nito, isang walang kapantay na maliwanag na gininto ang liwanag ang sumikat sa kalangitan na parang araw na para bang ipinapahayag nito ang pagdating ng isang Diyos. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ng tao sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, kabilang ang mga powerhouse mula sa 3 upper worlds, ay nagulat. Ang makalangit na teksto na naman. Oo nga. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi inanunsyo ng makalangit na teksto ang tagumpay ng isang taong nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation o ang pagiging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Dapat magsaya ang langit at lupa at ipagdiwang ang pagsilang ng unang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Pagkatapos nito, ang Heaven Traversing Pagoda ay lilito sa itaas ng karagatan sa gitna ng Outer Boundary. Ang mga Level 5 at Level 6 Supreme Powerhouse ay maaaring makapasok sa pagoda. Matapos matagumpay na makapasa sa isang serye ng mga pagsubok, ang isa ay gagantimpalaan ng Heaven Protection Talisman na makakatulong sa isa na harangan ang 3 atake ng Fatal Heavenly Tribulation. Natigilan ang lahat. Pagoda na tumatahak sa langit. Talisman sa proteksyon ng langit. Kaya nito harangan ang 3 atake mula sa Fatal Heavenly Tribulation. Mukhang isa itong hamon para tulungan ang mga Level 5 at Level 6 Supreme Powerhouses na maging mas malakas, di ba? Mukhang magkakaroon ng mga Supreme Powerhouse na mas malakas kaysa sa Level 6 Supreme Powerhouse sa Outer Boundary at sa Myriad World sa lalong madaling panahon. Ang ikapitong antas ng mga Supreme Powerhouse ay palaging hindi maabot sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. Si Berting ang unang taong nakarating sa ikapitong antas pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. Bakit pakiramdam ko ay sadyang pinapahirapan ng langit ang mga bagay-bagay para kina Berting at Alvin? Katatapos lang nilang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation ng may matinding kahirapan, at si Berting ay naging isang Level 7 Supreme Powerhouse kamakailan lamang. Gayunpaman, biglang binibigyan ng langit ang mga Level 5 at Level 6 Supreme Powerhouse ng pagkakataong makapasok sa ikapitong antas. Hindi na kailangang sabihin, ang makalangit na teksto ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Kasabay nito, ang mga mata ng mga pinakamakapangyarihang tao mula sa 3 mataas na mundo ay lubhang maliwanag sa sandaling ito. Mukhang ayaw ng langit na umangat sa tuktok ang mundong sumusuway sa Diyos. Sa lahat, isang gininto ang pagkakataon ang dumating sa atin. Natatawang sabi ni Homer mula sa Sunbright World. Bahagyang nanginig pa ang kanyang maskuladong katawan dahil sa kanyang pananabik. Bagamat 3 atake lang mula sa Fatal Heavenly Tribulation ang kayang harangang Heaven Protection Talisman, malaking tulong ito sa atin. Hindi ko alam sa inyong lahat, pero siguradong hindi ko hahayaang palampasin ang pagkakataong ito.
Hindi ako basta-basta gagawa ng kahit ano at papanoorin ang pagsapi ng God-defying world sa Sunbright World. Sulit itong subukan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtaya sa buhay ko. Ang apoy sa puso ko na matagal nang natutulog ay sa wakas ay nagliliyab na naman. Tuwang-tuwa na sabi ni Homer. Hindi nag-aksaya ng oras si Homer at mabilis na nagtungo sa outer boundary. Hindi nagtagal pagkaalis niya, nagpalitan ng tingin ang iba pang mga pinakamakapangyarihang tao. Tama si Homer. Isantibi mo sina Alvin at Bert Ing, imposibleng mabuhay sa fatal heavenly tribulation pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Bagamat mataas pa rin ang panganib ng kamatayan kahit na mayroon akong heaven protection talisman, gusto ko pa ring sumugal, sabi ng isang matandang lalaki na may malakas na pangangatawan. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagsasalita bago umalis, wala akong pakialam kung kailangan kong magpakababa sa harap ng level 7 Supreme Powerhouse mula sa God-defying world. Tutal, ito ay isang mundong kinakain ng aso kung saan ang malalakas ay iginagalang. Mas inaalala ko ang mabuhay sa aking paparating na heavenly tribulation. Nahirapan ako sa nauna. Napakababa ng tsansa na mabuhay ako sa aking paparating na heavenly tribulation. Sa halip na maghintay sa aking kamatayan, mas makabubuti para sa akin na sumugal na ito. Kung magtatagumpay ako, hindi lamang ako mabubuhay ng mas matagal, kundi magiging mas malakas din ako. Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang magpakababa sa harap ng dalawang batang iyon. Pagkatapos umalis ni na Homer at ng matanda, kalahati ng mga makapangyarihang tao na naroon ay umalis din, dahil sa mga kilos at salita ni na Homer at ng matanda. Para naman sa iba, napagpasyahan nilang obserbahan muna ang sitwasyon. Bukod sa mga makapangyarihang nilalang mula sa tatlong mataas na mundo, marami ring mga figure mula sa ibang mga mundo ang makikitang papunta sa outer boundary. Kasabay nito, madilim ang ekspresyon ni Alvin pagkatapos niyang basahin ang makalangit na teksto. Kayang harangan ng Heaven Protection Talisman ang tatlong atake mula sa Fatal Heavenly Tribulation. Walang hiya talaga ang langit. Base sa kanyang karanasan sa Fatal Heavenly Tribulation, alam ni Alvin na madali niyang malalampasan ang tribulation kung mayroon siyang Heaven Protection Talisman. Para naman sa iba pang level 5 at level 6 Supreme Powerhouses, ang kanilang tsansa na makaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation ay tumaas mula 0% gamit ang Heaven Protection Talisman. Para sa mga mas malakas, ang kanilang tsansa na makaligtas ay tumaas sa 50%. Babalik ang araw na pagbabayaran ito ng langit. Tutuperin ko ang huling hiling ng Void Elder at dudurugin ang langit. Bulong ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at hanggaring pumatay. 4,548. Pagoda na tumatahak sa langit. Katulad ni Alvin, galit na galit din si Bert Ing nang makita niya ang makalangit na teksto. Tutal, isinugol niya ang kanyang buhay para maging unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang tagumpay, nilikha ng langit ang Heaven Traversing Pagoda at ang Heaven Protection Talisman upang tulungan ang level 5 at level 6 Supreme Powerhouses sa outer boundary, at sa myriad worlds na maging level 7 Supreme Powerhouses. Paano niya nagawang maging handa? Ngumisi si Bert Ing bago umakyat sa kalangitan. Naglakbay siya sa magulong espasyo patungo sa Heaven Traversing Pagoda sa outer boundary, na para bang isang paglalakad sa isang parke. Bilang isang level 7 Supreme Powerhouse, hindi nakakagulat na siya ang unang dumating pagkatapos lumitaw ang makalangit na teksto sa kalangitan. Ito pala ang pagoda na naglalakbay sa langit. Tiningnan ni Bert Ing ang malaking pagoda na nakasabit sa ibabaw ng karagatan. Kumislap ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mahiwagang aura mula sa pagoda. Nararamdaman din niya ang ilang natatanging aura na nagkukubli sa ilalim ng dagat, naghihintay na tumama. Hindi mahirap hulaan na ang Heaven Traversing Pagoda ay nakakuha rin ng atensyon ng mga demonyong halimaw sa dagat. Gayunpaman, kahit ang pinakamalakas sa mga demonyong halimaw ay isa lamang level 4 Supreme Powerhouse, na mas mababa kaysa sa level 5 at level 6 Supreme Powerhouses.
Sa isang palasyo sa kailaliman ng dagat, isang payat na matandang lalaki na may hawak na cetro na may nag-aalab na titig ang bumuulong sa sarili. Naku, tanging ang mga level 5 at level 6 supreme powerhouses lamang ang maaaring makapasok sa pagoda. Maya-maya, biglang sumigaw ang matanda, may tao na ba rito? Ang bilis! Nakita ng matandang lalaki ang isang binata na nakasuot ng asul na lumitaw malapit sa Heaven Traversing Pagoda. Ipinatong ng binata na nakasuot ng asul ang kanyang mga kamay sa kanyang likod habang mahinahong nakatingin sa Heaven Traversing Pagoda. Talagang mas malakas siya kaysa sa akin, bulong ng matanda. Tutal, hindi tulad ng binata na nakasuot ng asul, ang isang level 4 supreme powerhouse na tulad niya ay hindi makakatayo ng basta-basta malapit sa Heaven Traversing Pagoda. Siya. Dapat isa siyang level 6 supreme powerhouse, hindi ba? Nang lumitaw ang kaisipang ito sa mga mata ng matanda, biglang lumingon ang binata na nakasuot ng asul. Bagamat nasa magkaibang lugar sila sa sandaling ito, pakiramdam ng matanda ay nakatingin sa kanya ang kabilang panig sa sandaling ito. Tanging takot lamang ang kanyang nasaksihan habang dalawang sinag ng espada ang lumabas mula sa mga mata ng binata patungo sa kanya. Sush! Sush! Kinailangang gamitin ng matanda ang lahat ng kanyang lakas para lamang harangan ang mga sinag ng espada. Sush! Agad na naging durog na bato ang palasyo, at ang mga may mas mahihinang cultivation base ay malubhang nasugatan at agad na nawalan ng malay. Para naman sa mga supreme powerhouse, ang ilan sa kanila ay nagdurugo mula sa kanilang mga mata at ang ilan sa kanilang mga mukha ay labis na namumutla. Para bang kakatapos lang nila ng isang labanan na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang natatakot na nagtanong, Panginoon ko, anong nangyari? May isang santo ba na sumalakay sa iyo? Ngumiti ng mapait ang matanda. Atakehin ako. Hindi, ang ginawa lang niya ay tumingin sa akin. Napasinghap ang grupo ng mga tao nang marinig ang mga salitang ito. Hindi nila maiwasang magtaka kung sino ang kabilang panig. Tutal, kahit ang mga makapangyarihang saint ay hindi kayang gawin ang ganoong kahangahangang bagay. Tama, buntong hininga ng matanda. Pagkatapos, tumangala siya sa ibabaw ng dagat at takot na sinabi, kung hindi ako nagkakamali, siya siguro si Bert Ing. Ang unang level 7 supreme powerhouse pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. Natahimik ang lahat ng sandaling marinig ang mga salitang iyon. Maya-maya, may nagtanong dahil isa siyang level 7 supreme powerhouse, ang Heaven Traversing Pagoda at ang Heaven Protection Talisman ay dapat walang silbi sa kanya, tama ba? Tama, sabi ng matanda sabay tango habang kumikislap ang mga mata, kung hindi ako nagkakamali, narito siya para pigilan ang mga santo sa pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda. Kung wala ang Heaven Protection Talisman, siya, at sa lalong madaling panahon si Alvin, ang magiging tanging level 7 supreme powerhouses. Bakit niya hahayaang lumakas ang iba kung may kapangyarihan siyang pigilan sila? Hindi mahirap para sa matandang lalaki na hulaan ang iniisip ni Bert Ing. Sa katunayan, hindi lang siya. Karamihan sa mga tao sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds ay nakakahula nito. Tutal, nakikita nilang lahat kung gaano kawalang katarungan ang langit para sa kanya at kay Alvin. 4,549. Ang Heaven Traversing Pagoda na nakabitin sa ibabaw ng karagatan ay parang isang bundok. Ito ay kumikinang ng maliwanag at naglalabas ng isang nakakatakot na aura na siyang nagtataboy sa mga may mas mahihinang cultivation base. Tutal, tanging ang mga level 5 o level 6 supreme powerhouses lamang ang maaaring makapasok sa pagoda. Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang dumaan bago lumitaw ang isang matangkad at matipunong figure sa di kalayuan. Pag-aari ito ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatitig sa Heaven Traversing Pagoda nang may nagniningning na mga mata sa sandaling ito. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Homer mula sa Sunbright World. Kung papasa ako sa mga pagsusulit sa pagoda, gagantimpalaan ako ng Heaven Protection Talisman na haarang sa 3 atake mula sa Fatal Heavenly Tribulation. Gamit ang talisman, magkakaroon ako ng pagkakataong makaligtas sa tribulation, bulong ni Homer sa sarili.
Maya-maya, parang may naalala lang siya, nagpatuloy siya sa pagbulong sa sarili, bago lumitaw ang isang level 7 Supreme Powerhouse, kabilang ako sa tatlong pinakamalakas na tao sa Myriad Worlds. Gayunpaman, kahit na wala ang Heaven Protection Talisman, hindi ako makakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Sa katunayan, kahit na mayroon akong talisman, hindi garantisado ang tagumpay. Gayunpaman, tatanggapin ko ang aking kapalaran kung sakaling ako ay mapahamak sa paghahangad na ito na lumakas. Pagkaraan ng maikling sandali, sa wakas ay nalapitan na ni Homer ang Heaven Traversing Pagoda. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, mabilis siyang naharangan. Isang asul na figure na nakatayo malapit sa Heaven Traversing Pagoda ang nagpakawala ng kanyang makapangyarihang banal na kamalayan sa paligid ng pagoda, na madaling pumihil kay Homer sa paglapit pa sa pagoda. Level 7 Supreme Powerhouse. Bert Ing. Nagbago ang ekspresyon ni Homer nang maramdaman niya ang makapangyarihang banal na kamalayan, at mabilis niyang nakilala ang kabilang panig bilang si Bert Ing, ang unang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng puwang sa kasaysayan na binanggit ng makalangit na teksto. Huminga ng malalim si Homer para kumalma bago niya ikinuyom ang mga kamao kay Bert Ing at magalang na sinabi, "Ikaw siguro si Lord Bert Ing mula sa God-defying world." Di nagtagal matapos bumagsak ang boses ni Homer, dumating din ang ilang mga powerhouse mula sa tatlong mataas na mundo. Natigilan sila nang makita nila si Homer na pinagsalikop ang kanyang mga kamao at yumuko kay Bert Ing. Tutal, hindi pa yumuko si Homer sa ibang tao matapos siyang maging isang level 6 Supreme Powerhouse. Mabilis nilang pinalawak ang kanilang banal na kamalayan at mabilis na natuklasan ang presensya ni Bert Ing. Sa pagtuklas na ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Tutal, alam nilang dumating si Bert Ing para pigilan sila sa pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda. Natural lamang na makaramdam si Homer ng pagkailang sa loob. Sa kanyang paningin, si Bert Ing ay isang nakababata lamang. Gayunpaman, napipilitin siyang tretuhin si Bert Ing nang may paggalang dahil mas malakas si Bert Ing kaysa sa kanya. Tumingin si Bert Ing kay Homer at walang pakialam na sinabi, "Tama. Ako ito. Pumunta ako rito para sabihin na bawal ang pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda. Ang mga taong pilit na pumapasok ay maaari lamang mamatay." Hindi na hinintay ang sagot, umupo si Bert Ing na nakakross ang mga paa sa ere at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagdilim ang ekspresyon ni Homer. Natural lang na ayaw niyang tanggapin ito. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya kay Bert Ing, nang may bahagyang pagbabanta, "Ang Heaven Traversing Pagoda ay ipinagkaloob ng langit sa amin ng mga Level 6 Supreme Powerhouse. Ito ay para tulungan kaming makapasok sa ikapitong antas. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka at papatayin ng langit kung gagawin mo ito? Ang iyong ginawa ay katumbas ng pagsuwi sa kalooban ng langit." Iminulat ni Bert Ing ang kanyang mga mata at tiningnan si Homer na parang isang tanga. Pagkatapos, sinabi niya ng may pang-uuyam, "Sa tingin mo ba ay parurusahan at papatayin ako ng langit? Kung gayon, ano ang saysay ng paglikha ng langit ng Heaven Traversing Pagoda? Hindi ba't mas madali para sa langit na patayin ako ng direkta kung magagawa nito?" Pagkatapos noon, muling ipinikit ni Bert Ing ang kanyang mga mata, hindi pinansin si Homer at ang iba pang mga pinakamakapangyarihan. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Homer. Tutal, may katuturan naman ang mga sinabi ni Bert Ing. Bukod pa rito, kung siya ang nasa sitwasyon ni Bert Ing, alam niyang mas magiging malupit pa siya. Papatayin niya sana ang lahat ng Level 6 Supreme Powerhouses na balak pumasok sa Heaven Traversing Pagoda sa halip na bigyan lang sila ng babala. Gamit ang Heaven Traversing Pagoda at ang Heaven Protection Talisman, malinaw na tina-target ng langit sina Bert Ing at Alvin. Kung kayang patayin ng langit ng direkta ang dalawa, hindi na kailangang gumawa ng ganoong kating hakbang at likhain ang Heaven Traversing Pagoda. Maya-maya, humarap si Homer sa iba pang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa tatlong mataas na mundo at nagtanong gamit ang voice transmission, "Lahat, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hahayaan ba talaga natin siyang pigilan tayo sa pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda?" Hindi maitago ni Homer ang kanyang pagkadismaya habang nagsasalita. "Sa tingin ko dapat muna tayong bumalik sa ngayon at mag-isip ng plano.
Hindi ako naniniwala na mananatili siya rito at magbabantay sa pagoda habang buhay. Sang-ayon ako. Hindi pinansin ng iba pang mga makapangyarihang tao si Homer. Nag-aalala sila na baka padalos-dalos na magalit ang matigas ang ulong hanggang kay Berting at idamay sila. Sa huli, napilitan si Homer na umalis. Kasabay nito, isang grupo ng mga santo mula sa outer boundary, na nagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo, ay bumaantong hininga. Plano nilang samantalahin ang sitwasyon at palihim na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda kung sakaling magdesisyon si Homer na labanan si Berting. Sa kasamaang palad, napilitan si Homer na umatras. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Sa wakas, sa tulong ng 5 banal na elemento, sa wakas ay nagawa ni Alvin ang kritikal na hakbang at naramdaman ang paghila mula sa kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang paghila na ito. Dati, naramdaman niya ito ngunit hindi niya ito pinansin. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Alvin habang bumubulong sa sarili, level 7, narito na ako. 4,550. Dati, natalo ni Alvin si Berting nang makapasok siya sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Gayunpaman, pagkatapos noon, nanguna si Berting at naging unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Matapos maging isang level 7 Supreme Powerhouse si Berting, naging mas relax si Alvin at hindi na nagmamadali. Ngayon, dahil ang kanyang amo ay isang level 7 Supreme Powerhouse na, alam niyang hindi lamang ligtas ang God-defying world, kundi maliligtas din si Kelly. Naglalaan ng oras si Alvin para makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse nang lumitaw ang ikatlong makalangit na teksto sa kalangitan upang i-anunsyo ang Heaven Traversing Pagoda at ang Heaven Protection Talisman. Ang kanyang galit pagkatapos mabasa ang makalangit na teksto ay nag-udyok muli sa kanya, at nagmadali siyang pumasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Napuno siya ng kawalan ng katarungan nang maisip niya kung gaano kahirap para sa kanya at sa kanyang Panginoon na makapasok sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation, ngunit madaling tinulungan ng langit ang mga level 6 Supreme Powerhouses sa pagtatangkang labanan sila. Nag-alab ang kanyang galit nang marinig niya na ang mga makapasa sa mga pagsusulit sa Heaven Traversing Pagoda ay gagantimpalaan ng Heaven Protection Talisman na maaaring hamarang sa 3 atake mula sa Fatal Heavenly Tribulation. Ang talisman ay lubos na magpapataas ng tsansa na mabuhay, at sa oras na iyon, ang mga magtatagumpay ay gagamitin ng langit upang targetin siya at ang kanyang Panginoon. Natural lamang na nagmamadali si Alvin na makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse matapos ang lahat ng ito. Pinag-ibayo niya ang kanyang pagsisikap at naglibot-libot upang maghanap ng iba pang 5 banal na elemento para lumunin ang kanyang 5 banal na elemento. Gusto niyang paunlarin ang mga ito sa kanilang mga huling anyo at tulungan silang maabot ang pinakamataas na antas, na siya namang makakatulong sa kanya na makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Sa huli, nagbunga rin ang kanyang mga pagsisikap. Ang kaharian ng mga pinakadakilang makapangyarihang tao. Ramdam ni Alvin ang pagbabago ng kanyang banal na enerhiya sa sandaling ito. Mabilis itong lumabas mula sa kanyang katawan at madaling nagpatag sa mga bundok sa kanyang paligid at pumutol ng mga butas sa kawalan. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang ilang pinakamayayamang tao sa paligid dahil sa kaguluhan. Nakakatakot na enerhiya. Magkakaroon ba ng isa pang napakalakas na kapangyarihan ang ating Misty Rain World? Ilang level 1 at level 2 Supreme Powerhouses na lumapit para tingnan ang mga abnormalidad ay agad na natuklasan. Napagtanto nila na matapos makapasok sa kaharian ng Supreme Powerhouses ang lilang figure sa harap nila, ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumalakas ng walang anumang senyales ng paghinto. Nagkatinginan sila sa isa't isa na may gulat at pagkalito habang nag-uusap sila sa isa't isa. Direkta ba siyang naging isang level 2 Supreme Powerhouse pagkatapos ng kanyang tagumpay? Teka, hindi pa rin siya tapos. Pinanood nila habang ang kawalan ay marahas na umiikot sa paligid ng lilang figure habang ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumalakas. Level 3 Supreme Powerhouse. Bulalas ng isang tao. Hindi napigilan ng mga taong ito ang mapasinghap ng mapagtanto nilang nalampasan na sila ng lilang figure nang makapasok siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse.
Isang matandang lalaki na hindi mapigil ang mapangiti ang tumingin sa lilang figure ng may nagniningning na mga mata habang nagtatanong, magiging tanyag ba ang ating Misty Rain World? Nasa sabik din ang iba pang mga Supreme Powerhouse. Tutal, sa kasaysayan ng Misty Rain World, kakaunti lang ang Level 3 Supreme Powerhouse. Maya-maya pa, nagulat na naman sila. Level 4 Supreme Powerhouse. Teka. Galing ba talaga siya sa Misty Rain World natin? Ang iilang pinakamakapangyarihang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan. Ang Misty Rain World ay isa sa mga lower world na pinamumunuan ng isa sa 18 middle worlds. Ang pinakamalakas na Supreme Powerhouse sa kasaysayan ng Misty Rain World ay isa lamang Level 3 Supreme Powerhouse. Dahil isa sa mga middle world ang patuloy na sumisipsip ng kanilang world energy, napakahirap para sa isang Level 4 Supreme Powerhouse na lumitaw sa Misty Rain World. Dahil dito, nagsimula silang maghinala na ang lilang figure sa harap nila ay hindi katutubo ng Misty Rain World. Sa sumunod na sandali, mabilis nilang nakumpirma ang kanilang mga haka-haka. Level 5 na pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Nakakatawa ito. Ang bilis niyang naging Level 5 Supreme Powerhouse matapos makapasok sa realm ng Supreme Powerhouses. Bihira ang ganitong tao kahit sa mga halimaw na prodigy sa 3 upper worlds, di ba? Napakabilis niyang naging isang napipintong World Supreme Powerhouse. Sino nga ba talaga siya? Isa siyang natatanging mahika mula sa isa sa 3 mataas na mundo. Labis na nagulat ang mga Supreme Powerhouse. Bagamat walang napipintong World Supreme Powerhouse at World Supreme Powerhouse ang Misty Rain World, nakakilala na sila ng ilan sa mga ito noon mula sa Middle World na namamahala sa kanila. Gayunpaman, hindi pa sila nakakilala ng isang taong magiging isang napipintong World Supreme Powerhouse ng ganito kabilis matapos makapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Sa oras na ito, nawala ang mga luha sa espasyo, at isang malaking madilim na vortex ang lumitaw malapit kay Alvin. Gayunpaman, hindi siya lubos na naapektuhan nito. Kasabay nito, isang nakakatakot na enerhiya ang gumulong sa paligid, na nagtulak sa mga pinakamataas na powerhouse na umatras dahil sa nakakasukal na presyon na dulot nito. Ito ay Level 6 na pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Isang makapangyarihang nilalang sa mundo. Naging isang World Supreme Powerhouse siya pagkatapos niyang makapasok sa realm ng Supreme Powerhouses. Ang taong iyon ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix kahit sa 3 upper worlds, tama ba? Sa palagay ko ay walang katulad niya sa kasalukuyang henerasyon ng 3 mataas na mundo. Sandali lang. Oy, siya. Posible kayang siya si Alvin. Alvin. Ang mas mataas na kataas-taasang Diyos na pumasok sa Forbidden Realm at nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation bago si Lord Berting, tama ba? Sa tingin ko tama ka. Siya dapat yan. Kasabay nito, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang nilalang mula sa mga kalapit na mundo. 2 pinakamakapangyarihang nilalang mula sa isa sa 18 middle worlds na namamahala sa Misty Rain World ang mabilis ding papunta sa pinagmumula ng kaguluhan. 4,551. Ang Jade Mountain World ay isa sa 18 middle worlds, at ang Misty Rain World ay isa sa mga mundong pinamunuan nito. Ang 2 taong umalis sa Jade Mountain World para tingnan ang kaguluhan sa Misty Rain World ay mga napipintong World Supreme Powerhouse, Level 5 Supreme Powerhouse, mula sa Jade Mountain World. Ang Misty Rain World ay isang maliit na mundo, at ito ay matatagpuan napakalapit sa Jade Mountain World. Ang 3 upper worlds at ang 18 middle worlds ay karaniwang sumasakop sa kalapit na lower worlds upang makuha ang kanilang mga enerhiya sa mundo at pahabain ang haba ng buhay ng kani-kanilang mga mundo. Ang lahat ng mundo ay may habang buhay at tatanda sa paglipas ng panahon. Kung ang isang mundo ay hindi pupunan ng enerhiya ng mundo, ito ay tatanda hanggang sa maubos ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa nito. Sa pagkaubos ng enerhiya, ang mga mapagkukunan ng cultivation ay lalong magiging kapos hanggang sa maging mas kaunti ng mas kaunting mga powerhouse ang natitira. Sa katunayan, maraming mababang mundo ang dating may maluwalhating nakaraan ngunit bumagsak dahil sa pagtanda. Bakit kakaiba ang mga pagbabago-bago sa espasyo sa Misty Rain World? Kakaiba talaga ang mga pagbabago-bago.
Talaga bang nakabuo ang Misty Rain World ng isang napipintong World Supreme Powerhouse? Ang dalawang tao mula sa Jade Mountain World ay walang takot na pumasok sa Misty Rain World nang walang pakialam sa iba. Tutal, ang Misty Rain World ay pinamamahalaan ng Jade Mountain World. Ang pagbisita sa Misty Rain World ay parang paglalakad sa sarili nilang bakuran. Pagdating ng dalawa, ang maliit na grupo ng mga pinakamakapangyarihang nilalang sa Misty Rain World ay natauhan at magalang na binati ang dalawa. Nakita na nila ang dalawa dati kaya hindi naman sila pamilyar sa dalawa. Pagbati, Panginoong Mike. Pagbati, Panginoong Stanley. Hindi pinansin ni na Mike at Stanley ang mga pagbati. Sa halip na aga ng kanilang atensyon ang lilang figure sa di kalayuan, at laking gulat nila sa kanilang nakita. Antas 6. Isang pinakamakapangyarihan sa mundo. Sa pagkakataong ito, isa sa mga Supreme Powerhouse mula sa Misty Rain World ang humakbang paarap at magalang na nagsabi, "Mga Ginoo, ang taong iyon ay nakalusot lamang sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse sa ating Misty Rain World." Lalong nagulat sina Mike at Stanley nang marinig nila ang mga salitang ito. Tinanong nila ang grupo ng mga makapangyarihang tao at pinakinggan ang kanilang mga haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ng lilang figure bago nila ibinalik ang kanilang atensyon sa lilang figure sa di kalayuan na may ekspresyon ng pagkamangha sa kanilang mga mukha. Kung siya talaga si Alvin, kung gayon ang ika-6 na antas ay hindi ang katapusan para sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala na dalawang tao mula sa God-defying world ang nakaligtas sa fatal heavenly tribulation. Tama. Nabalitaan ko na si Lord Bert Ingay nagbabantay na ngayon sa labas ng Heaven Traversing Pagoda, pinipigilan ang mga Level 6 Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds at sa outer boundary na makapasok dito at makuha ang Heaven Protection Talisman. Kung maaari, dapat nating subukang makipagkaibigan kay Alvin. Kung magtatagumpay tayo, marahil ay papayagan niya tayong makapasok sa Heaven Traversing Pagoda, dahil dyan, pareho tayong maaaring umabot sa ika-6 na antas sa hinaharap. Kaibiganin mo siya. Baka ayaw niya tayong kausapin. Patuloy na pinanood ng dalawa si Alvin. Tutal, hanggang kay Berting, wala pang level 6 Supreme Powerhouse na matagumpay na nakarating sa ika-7 antas pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Ito ay isang minsanang pagkakataon sa buhay. Sino ang mag-aakala kung masasaksihan nila ang pagsilang ng isa pang level 7 Supreme Powerhouse sa kanilang buhay pagkatapos nito? Swoosh! Habang patuloy na umuugong ang vortex, ang mga bundok sa paligid ay natagilid at ang mga ilog ay nabaligtad. Habang patuloy itong nagdudulot ng kaguluhan, biglang tumayo ang lilang figure. Bagamat bahagyang mas matangkad lamang siya kaysa sa karaniwang tao, ang pakiramdam ng pang-aapi ng siya ay tumayo ay napakalakas, na pumipilit sa 5 pinakamataas na makapangyarihang nilalang sa di kalayuan. Nang biglang imulat ng lilang figure ang kanyang mga mata, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan na parang baha na sumire sa dam. Swoosh! Nagsimulang umihip ng malakas ang hangin, at ang 3 Supreme Powerhouse mula sa Misty Rain World ay madaling tinangay ng lakas ng hangin. Kahit ang 2 Supreme Powerhouse mula sa Jade Mountain World ay halos hindi na nakatayo. Namumutla ang kanilang mga mukha habang nanunood ng may gulat at takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito. Nakalusot na ba siya? Noon, nasaksihan na ng dalawa ang pakikipaglaban ng Level 6 Supreme Powerhouse ng Jade Mountain World sa iba pang Level 6 Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds at sa outer boundary. Noong panahong iyon, inakala nilang napakalakas ng mga Level 6 Supreme Powerhouse na iyon. Gayunpaman, kumpara sa lilang figure sa harap ng kanilang mga mata, ang pagkakaiba sa lakas ay parang sa isang matanda at isang bata. Napakalaki ng pagkakaiba. Kasabay nito, hindi pinansin ni Alvin ang 5 pinakamakapangyarihang nasa paligid niya. Hindi siya nag-aalala na atakihin siya ng mga ito. Tutal, wala naman silang magagawang paraan maliban na lang kung gusto na nilang mamatay. Sa wakas ay naabot ko na rin ang antas na ito. Naramdaman ni Alvin ang kanyang bagong enerhiya at natuklasan na mayroong malaking pagkakaiba kumpara noong siya ay isa lamang advanced Supreme God. Tungkol naman sa 5 banal na elemento. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at 5 guhit ng enerhiya na may iba't ibang kulay ang lumabas bago sila nagkatawang tao. May mga lalaki at babae.
Ang ilan ay matanda at ang ilan ay bata. Ito ang 5 banal na elemento sa kanilang mga anyong tao. Salamat sa pagbibigay sa amin ng mga katawan. Noong nakaraan, ang 5 banal na elemento ay parang mga elder ni Alvin at tinatrato siya bilang isang nakababata. Gayunpaman, matapos nilang makuha ang kanilang mga anyong tao ngayon, sila ay naging lubos na magalang at mapagkumbaba kapag humaharap sa kanya. Hindi nakakagulat dahil siya ngayon ay isang level 7 Supreme Powerhouse. Hindi na siya ang binata noong nakaraan. Siya ngayon ay isa sa 2 level 7 Supreme Powerhouse sa mundo pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Sa oras na ito, biglang umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kasunod nito, isang pamilyar na eksena nitong mga nakaraang araw ang muling lumitaw sa kalangitan ng Myriad Worlds at ng Outer Boundary. Ito ang makalangit na teksto. Binabati kita Alvin mula sa God-defying world. Matapos makapasok sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation, matagumpay siyang naging pangalawang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan, na nalampasan ang lahat ng Saints at World Supreme Powerhouses. 4,552. Sa wakas ay naabutan ko na rin ang aking Panginoon. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nakatingin sa makalangit na teksto sa kalangitan. Pagkatapos, humarap siya sa 5 banal na elemento at sinabing, hindi ko kailangan na kayong lahat ay manatili sa akin sa hinaharap. Naging tao na kayong lahat kaya maaari na kayong mamuhay ng mag-isa. Humayo kayo at mamuhay ng mag-isa, sa hinaharap, kung mayroon kayong anumang problema, tiyak na tutulungan ko kayo hanggat kaya ko at hindi lumalabag sa aking mga prinsipyo. Matagal na kayong kasama ko kaya dapat ay malinaw sa inyo ang tungkol sa aking mga prinsipyo. Bawat isa sa inyo ay may 3 pagkakataon na humingi ng tulong sa akin. Sa katunayan, walang anumang obligasyon si Alvin na tulungan ang 5 banal na elemento, ngunit nangako siya noon pa man. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na baka hanapin siya ng 5 banal na elemento para sa bawat maliliit na problema at baliwalain nila ito kaya nilimitahan niya ito sa 3 beses bawat isa. Hindi na kailangang sabihin, kung sila ay nasa matinding kahirapan, tutulungan pa rin niya sila kahit naubos na nila ang 3 pagkakataon. Tutal, hindi niya malilimutan na tinulungan siya ng 5 banal na elemento sa kanyang paglalakbay dito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, yumuko ang 5 banal na elemento at nagpasalamat sa kanya. Salamat! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka nang umalis. Matapos magkatawang tao ang 5 banal na elemento, taglay na nila ngayon ang lakas ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Lahat sila ay medyo malalakas. Kasama ang kanilang orihinal na anyo bilang 5 banal na elemento, hanggat masigasig silang naglilinang, hindi imposible para sa kanila na lumakas. Pagkatapos magsalita ni Alvin, 4 sa mga banal na elemento ang mabilis na umalis, madaling nalampasan ang mga hadlang sa espasyo gamit ang kanilang makapangyarihang lakas at naiwan lamang ang isang babaeng mukhang maamo. Siya ay walang iba kundi ang World Cleansing Divine Water. Sister Water, naguguluhan na tiningnan ni Alvin ang World Cleansing Divine Water nang makita niyang hindi ito umalis. Ngumiti ang banal na tubig na naglilinis ng mundo at sinabing, matagal na akong kasama ng banal na puno ng buhay, at matagal na akong nasasanay dito. Para sa akin, ang puno ay parang isang magulang. Bagamat nagkaanyong tao na ako, wala akong pagnanais na gumala sa mundo. Sa halip, gusto kong patuloy na manatili kasama ang banal na puno ng buhay. Umaasa ako na matutupad mo ang aking hiling, aking Panginoon. Dati, tinatawag ng World Cleansing Divine Water si Alvin bilang Little Alvin. Gayunpaman, ngayon, magalang na tinatawag niya ito bilang Panginoon ko. Hindi inaasahan ni Alvin na gugustuhin pang manatili ng World Cleansing Divine Water. Maya-maya, umiling siya at sinabing, Sister Water, dapat mo lang akong patuloy na tawagin bilang Little Alvin. Kung gusto mong manatili, manatili ka na lang. Ang banal na puno ng buhay sa maliit na mundo ni Alvin ay patuloy na tumayo ng mataas. Matapos ang tagumpay ni Alvin, ito ay lalong lumakas at umunlad. Mas maaga, pagkatapos niyang makalusot, natupad niya ang kahilingan ng banal na puno ng buhay at lumikha ng isang maliit na butas sa kanyang maliit na mundo upang makita ng banal na puno ng buhay ang labas ng mundo.
Hindi ako nangangahas na maging ganito kamapangahas, sabi ng World Cleansing Divine Water. Kung tutuusin, isa ka sa dalawang pinakamakapangyarihang tao sa mundo pagkatapos ng agwat sa kasaysayan. Hindi ka na lamang isang advanced Supreme God. Bamantong hininga si Alvin nang makita ang magalang na distansya na inilagay ng World Cleansing Divine Water sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi siya nagpumilit at hinayaan niya itong kausapin siya ayon sa gusto niya. Pagkatapos noon, ang tubig na naglilinis ng mundo ay bumalik sa maliit na mundo ni Alvin at umupo nang nakakross ang mga paa sa tabi ng banal na puno ng buhay. Sa isang iglap, tila lumakas ang banal na puno ng buhay, dahilan para makaramdam ng pagkamangha si Alvin. Kasunod nito, tahimik na tiningnan ni Alvin ang mga pinakamakapangyarihang nilalang sa malayo. Ang tatlong pinakamakapangyarihan mula sa Misty Rain World ay lumuhad sa ere ng walang pag-aalinlangan. Binabati kita sa pagpasok sa ikapitong antas, Panginoon. Binabati kita, Panginoon. Noong una, ang dalawang pinakamataas na makapangyarihang tao mula sa Jade Mountain Realm ay nagplano lamang na yumuko at batiin si Alvin. Gayunpaman, dahil lumuhad na ang tatlo, wala silang ibang nagawa kundi ang sumunod habang isinusumpa nila ang tatlo sa loob bilang mga mandurukot. Ako si Stanley mula sa Jade Mountain World. Binabati kita sa pag-abot sa ikapitong antas, Panginoon. Ako si Mike mula sa Jade Mountain World. Binabati kita sa pag-abot sa ikapitong antas, Panginoon. Dalawang level 5 Supreme Powerhouses. Pinalawak ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan at mabilis na kinumpirma ang cultivation base ng dalawa, bahagyang nagulat. Kasabay nito, medyo pamilyar sa kanya ang Jade Mountain World. Maya-maya, naalala niya na ang Jade Mountain World ay isa sa 18 Middle Worlds at kasing sikat ito ng God-defying world. Naalala rin niya na narinig niya na ang Misty Rain World ay isa sa mga lower worlds na pinamumunuan ng Jade Mountain World. Dahil dito, hindi na siya nagtaka kung bakit narito ang dalawang Supreme Powerhouses mula sa Jade Mountain World. Isang masalimuot na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Alvin habang nakatingin siya sa dalawang level 5 Supreme Powerhouses na nakaluhod sa harap niya. Ang dalawa ay malapit ng maging mga makapangyarihang tao sa mundo ng maraming mundo. Ang kanilang katayuan ay kapantay ni Moby, isa sa mga Panginoon ng mundo na sumusuway sa Diyos. Sa Outer Boundary, ang kanilang katayuan ay kapantay ng mga demi-saint tulad ni Nicole mula sa angkan ng Darfield na pinamumunuan ng Jade Tide Heavenly Mansion sa Sacred Lightning Realm. Maging si Moby o si Nicole, pareho silang makapangyarihan sa paningin ni Alvin noon. Kapag nakatayo siya sa harap nila noon, bahagya siyang nakakaramdam ng pang-aapi. Ngayong ang 2 taong ito na maihahambing kina Moby at Nicole ay nakaluhod sa harap niya ng may paggalang, natural lamang na makaramdam siya ng komplikasyon. Mas lumakas ang pakiramdam na ito nang mapagtanto niya na madali niya silang mapapatay sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang dalawa mula sa Jade Mountain World at walang ekspresyong nagtanong, kumusta ang sitwasyon sa Heaven Traversing Pagoda? May alam ba kayong dalawa? Bahagyang natigilan ang dalawa nang marinig ito. Pagkatapos, tapat na sumagot ang isa sa kanila, Panginoon, pagkatapos lumitaw ang Heaven Traversing Pagoda, si Lord Berting mula sa God-defying world ay nagbabantay doon, pinipigilan ang mga level 6 Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary na makapasok sa pagoda. Sinabi niya na papatayin niya ang sinumang maglakas loob na pumasok sa pagoda. Dahil dito, wala pang nakakapasok sa pagoda kahit na matagal na itong lumilitaw. Bahagyang tumango si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Ito ay ayon sa kanyang inaasahan. Dahil sa ugali ng kanyang Panginoon, matagal na niyang iniisip na ang kanyang Panginoon ay hindi basta tatabi at walang gagawin sa kung gaano kawalang katarungan ang langit sa kanila. Tulad ng inaasahan, hindi nagbago ang Panginoon. Pareho pa rin siya. Kung si Alvin ang nasa sitwasyon ni Berting, gagawin din niya ang pareho. Tutal, umaasa sila sa kanilang sarili at nakarating sa ikapitong antas. Ngayon na ang langit ay nagbibigay ng shortcut sa iba, paano siya magiging handa? Malinaw na sila ang tina-target ng langit. Maya-maya, biglang may pumasok na ideya sa isip ni Alvin, at agad na nagningning ang kanyang mga mata na may hanggaring pumatay. Naisip niya ang Asher Cloud Saint Sect at ang Fuller Clan sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary.
Nang kumalma si Alvin, nagpasya siyang bumalik muna sa mundo ng mga Diyos na sumuway upang makita si Kelly. Pagkatapos nito, babalik siya sa Sacred Lightning Realm sa Outer Boundary upang ipaghiganti si Nicole. Plano niyang lipulin ang angkan ng Fuller na pinamumunuan ng Asher Cloud Saint Sect. Noong nakaraan, ang Demi-Saint mula sa angkan ng Fuller ay nakipagtulungan sa dalawa pang tao upang patayin si Nicole. Noong panahong iyon, nangako siyang ipaghiganti ito kapag lumakas na siya upang suklian ang kabaitan nito sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.